Ryan, linawin natin, ang pinutol ba ng PCG nitong mga nakaraang araw ay angkla lamang nitong floating barrier? Tama ba? At kailan tinanggal ng Chinese Coast Guard ang inilagay nilang floating barriers? Tama, Rose. Angkla lamang yung pinutol ng PCG at hindi yung buong floating barrier. At isa lang doon sa dalawang angkla ng floating barrier na nandoon sa bukana nitong Bajo de Masinloc. Hindi tinukoy ng Philippine Coast Guard kung kailan tinanggal ng China itong floating barrier na ito na ginawa ng pangharang sa ating mga kababayang Pilipinong mangingisda dyan sa Bajo de Masinloc. At isinagawang maritime domain flight ng PCG kahapon, nakita nila na wala na itong floating barrier na ito. Kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsagawa ng MDA flight ang Philippine Coast Guard kahapon ng umaga sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Dito, nakumpirma nila na tinanggal na ng Chinese Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng mga ito noong September 20 bilang pangharang sa mga Pilipinong mangingisda para hindi makapasok sa loob ng lagoon. Probably you also want to hear whether there is still a presence of a floating barrier at the mouth of the entrance of Bajo de Masinloc. I would like to inform everyone that upon our verification for this particular MDA flight, there is no more floating barrier at the entrance of Bajo de Masinloc. Pero nananatili pa daw ang presensya ng tatlong Chinese Coast Guard vessel, ang dalawa nasa mismong loob ng lagoon, samantalang nasa labas naman ng Bajo de Masinloc ang isang barko na nagpapatrolya. May isang Chinese Maritime Militia vessel din silang namataan sa lugar, samantalang mayroon pa ring dalawang fishing vessel ng mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng bahura. Muli daw nakatanggap ang grupo ng 6 na radio challenges mula sa Chinese Coast Guard. Makailan lamang ay nagbigay ng direktiba ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Task Force for the West Philippine Sea na magsagawa ng special operation sa Bajo de Masinloc para tanggalin ang floating barrier dahil labag ito sa international law. What we did is we cut the anchor on the other end so that it will still be it will be widely open kasi papad pa rin yung barrier. And after the Chinese Coast Guard realized that there is no more anchor kung saan hindi niya na nahaharangan yung mouth ng Bajo de Masinloc, that's the time that they also recovered the entire floating barrier. Ipinakita rin ng PCG sa media ang angkla na kanilang tinanggal. Inaantay pa nila ang desisyon ng national government kung ano ang gagawin sa angkla. Kapag nakapaglagay daw muli ng floating barrier ang China sa lugar, muli pa rin nila itong tatanggalin ng PCG. Alinsunod na rin sa naunang utos ng Pangulo. On our side, I think what the President did in giving us instruction to remove the barrier is to show the Filipino people and also to show the world that the President is really sincere with his commitment that we're not going to surrender any square inch of our territory to any foreign power. Pinasinungalingan din ng PCG ang paratang ng China na gawa-gawa lamang ng Pilipinas ang issue sa Bajo de Masinloc. The mere fact na nasa atin ang anchor nila, tingin ko naman, hindi ako magpapabricate ng ganitong kalaking anchor. And the videos and the photos that we show the world is already a clear proof that we are not fabricating this story. Rose, muli na magsasagawa ng RORE mission ng pagpapatrolya ang Philippine Coast Guard dyan sa may US-Philippine Sea upang bantayan at pangalagaan ang ating mga bahura. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Rose. Oo, Ryan, galing mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung direktiba na alisin ng PCG yung floating barrier
dyan sa Scarborough Shoal. Ano naman ang direktiba ng presidente sa PCG para maiwasang maulit na mangyari ang paglalagay ng boya sa Bajo de Masinloc na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas? Rose, hindi mapipigilan ang China kung ano ang gagawin nila doon. Pero ang PCG, isang malinaw sa kanila na dahil nga doon sa direktiba ng Pangulo, kapag naglagay muli ang China ng barrier doon, tatanggalin daw nila ulit ito. Alinsunod doon sa unang kautusan ng Pangulo. Dahil ayon sa PCG, naglalagay lamang itong Chinese Coast Guard ng mga barrier doon sa bukana ng Bajo de Masinloc kapag nakikita nila na dumarami yung mga mangingisdang Pilipino na pumupunta roon. Bagamat hanggang ngayon ay nakakapangisda pa naman yung ating mga kababayan dito sa paligid ng Bahura. Pero hindi talaga sila nakakapasok hanggang ngayon doon sa loob mismo ng Bahura. Dahil nananatiling nandoon sa loob pa rin itong mga Chinese Coast Guard, Rose. O Ryan, kanina sabi mismo ng PCG official, hindi gawa-gawa ng Pilipinas yung nakitang boya o floating barrier sa Scarborough Shoal. Ebidensya yan laban sa ginagawang aggressive actions ng China sa West Philippine Sea kung saan merong karapatan ng Pilipinas. Ano ang gagawin ng PCG dyan sa angkla na yan? Meron bang balak ang PCG na gawing isang matibay na ebidensya para may mga nagsasabi kasi na dapat magsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China? Rose, pagdating sa bagay na yan, ang national government ang National Task Force for the West Philippine Sea, ang PSA at ang DOJ na ang bahala. Basta ang PCG, nasa kanila lamang daw ito. Kung ano ang ipag-uutos sa kanila ng national government, susunod lamang sila. Pero sa ngayon, mananatili lang sa kanila ito at kung ano ang magiging utos sa kanila, yun lamang ang kanilang gagawin. Bagamat nagre-recommenda lang sila sa National Task Force ng gagawin, pero nananatili na nasa DFA pa rin ang huling desisyon pagdating sa mga protesta ng Pilipinas laban sa China. Last na lang, Ryan, may balak ba ang PCG na paigtingin yung tinatawag nga nila na MADA o Maritime Domain Awareness Flight para magbantay laban sa mga ginagawa ng China sa ating teritoryo? Tama, Rose, paiigtingin nila ito, pero ang isa talaga sa kakulangan natin ay kulang tayo sa patrol vessel. Kaya kahit anong ginagawa natin pagpapahigting, dahil iilan lamang, tatatlo lamang ang ating patrol vessel at yung ating 44-hour vessel na galing sa Japan ay nasa 10 lamang yon. At yun lamang ang ginagamit nila na pagpapatrolya dito sa ating mga karagatan, sa lawak ng ating mga karagatan. Hindi lamang kasi itong West Philippine Sea ang kanilang binabantayan, maging yung ibang bahagi ng karagatan ng ating bansa ay kanilang binabantayan. Pero isa sa tinitiyak nila ay paiigtingin nila yung kanilang ginagawang pagpapatrolya dyan. So, alright, maraming salamat. Ryan Lacanlale, nag-ulat ng live mula sa Manila.